Ito na nga yun. Kaya nga, alam nyo, tingnan na natin, obserbahan natin kung totoo ba na masususpinde si Mayor Baste. Pero may balita ako May balita ako baka baka babawi. Mukhang babawi daw. Para mukhang masunog yung mga vloggers. Babawi daw Parang gano'n ang narinig ko Hindi ko alam kung totoo yun. Pero antay na lang natin kung talagang babawiin. Well then good kung binawi nila. Diba? Kaya nga natin inaano yan Kaya nga po natin sinabi. Actually kanina, pinag-iisipan namin talaga kung kami po ba ay sasabi tungkol dyan. Pinag-iisipan namin. So inisip ko na namin na sige sabihin natin para malay mo. Diba? Malay mo, bigla nilang mapag-isip-isip. Wag na nga lang natin ituloy. Kasi, delicates. Kasi, nasabi na. Mabuti. Mabuti kung ganun ang kanilang maisip. Bawiin na lang. Di ba? Ako nga, nag-warning nga ako sa kanila Alam mo, ito lang ang gusto ko lang ipasok ito. Sana talaga, this time, medyo umano na po si BP Sara Duterte. Yun. Sana this time kung gawin man yan, it's about time na anuhin na natin. Anuhin na po natin. Sana po magising na si hindi ko naman sinasabi na tutulog po si BP Sara Duterte. Pero she's being nice pa, 'di ba? Kaya lang sana po pag ginawa na po sa kapatid niya, kasi ako maintindihan ko hindi siya umiimik pag ginagawa sa tatay niya. Pero sana pag ginawa na po sa kapatid niya to, magsalita na po siya. Yun lang sa akin Kasi it really baka mamaya it's too late. 'Di ba? Baka it's too late na yung kanyang yung komento baka maging wala ng epekto kung masyado ng late yung kanyang pagsasalita. So I really hope sana po matuloy na yung kanyang pagsasalita. Dahil BP Sara Duterte whether you like it or not, ikaw ang tinitingala ng karamihan sa mga dismayado sa gobyernong ito. Diba? Yun ang totoo Dismayado po ang mga Pilipino at kayo ang tinitingalang ng mga tao. Sana po kayo po ay magsalita na po this time. 'Di ba? Alam mo, eto BP Sara Duterte, pag ikaw nagsalita, ako po. Sa tingin ko sa dami po ng alam ni BP Sara Duterte sa pamahalaan na to, pag nagsalita na po siya, sigurado ako mawiwindang po itong gobyerno na ito, di ba? Ay nako. Anyway, ito panoorin pa natin itong mga issue na importante ko natin maintindihan Ito yung kahapon isang matinding issue ito. Iniimbestigahan na ng PNP at NBI ang Payola folder na nadiskubre sa isang sinalakay na resto bar sa Pasay. Lalo't nakapangalan sa ilang unit nila ang mga petty cash voucher nito. Mahigit 70 ang nasagip sa raid, kabilang ang ilang menor de edad. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Madaling araw nitong Sabado nang salakay ng DILG Special Projects Group o SPG ang high-end bar and restaurant ito sa Pasay. Nirescue ang 72 babae, kabilang ang 3 menor de edad. Arestado naman ang ilang customer at empleyado. Ayon sa Pasay City Police Report, 27 sa kanila ay dayuhan at 80 ang Pinoy. Nadiskubre rin sa raid ang folder na ito na may pangalang Payola 2024. Laman ng folder ang mga petty cash voucher na may pangalan ng ilang individual at iba't ibang law enforcement unit sa PNP at NBI. May nakalagay ding halaga sa mga voucher. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila ito palalagpasin. Kailangan po natin kumalap ng mga ebidensya at kung meron po na nakakapanood ngayon na may information relative dito sa sinasabing Payola ay makipag-ugnayan po kayo sa
inyong pambansang pulisya. Definitely po ma'am, yung registered owners po nito, yung mga nagpapatakbo, I understand they already have some names, but I have to wait for... Alam mo, dapat itong i-focus natin ngayon eh. Alam mo, matindi to Hindi ho ito biro Doon sa isang may illegal na gawain na, ewan ko kung KTV ba ito, illegal to na gawain sa KTV, tapos bantakin mo, may mga minor. Minor, di ba? Ontiveros, ito dapat ang mga iniimbestigan mo. Ontiveros, hindi yan si Mayor Gubo. Ito talaga ang dapat imbestigan. Mantakin mo, nandun yung voucher na may nakasulat na NCRPO. Tapos may nakasulat na yung mismong Southern Police District. Hindi ho biro yun Isipin yun, hindi ho biro yun. May NBI pa. Di ba dapat ho itong iniimbestigahan ng matindi? May presyo pa. Tama. Isipin nyo yan ako, ito lang Huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Etong mga KTV na ito, etong mga bar na ito, lalo na yung mga may illegal, hindi ho maglalakas loob yan nang wala pumoprotekta sa kanila. Yun ang totoo. Imposible ho yan mangyari na sila ho'y nakakalusot nang walang pumoprotekta sa kanila. Tangina, gawain na yan noon pa sa Quezon City. Yung mga pukersa doon. Hindi sa Quezon City, along Quezon Avenue, yung mga makaklab na mga pukersa doon. Hindi ako nagbibiro Sa tingin nyo, magtatagal yung mga yon nang walang proteksyon? Abit katarantaduhan naman po yun. Katarantaduhan po. Don't tell me hindi nila alam yung nagaganap sa loob. That's bull shucks. Hindi totoo po, di ba? Na imposible ho. Matagal ng gawain ho ito. Wag naman tayo magpaka-plastic PNP. Wag tayo makapag-plastic na as if hindi nangyayari ito nang walang proteksyon sa mga direktor. Nako, wag tayo maglokohan dyan. Eto, lantara na nahuli na Don't tell me, ano to? Nga lang? Asan si Abalos? Nako po, patay tayo dyan. Abalos, sa loob ng bakuran mo. Punta ka. Meron dyan. Gusto mo ituro ko? Malapit lang dyan, sa Mandaluyong. Gusto mo ituro ko? Alam nyo yan, nasa basement parking yan ng isang mall. Hindi nyo alam. Ano to, tanga-tanga? Imposible. Baka invited pa kayo dun Hindi, totoo yan. Baka invited pa kayo nung nag-launching yan Di ba I mean, wag na ho tayong wag na ho tayong kunwari sa mga spa. Naku po, yung mga spa cool. Grabe yun ewan ko, di ko malubos maisip yung mga spa cool. Babayad ka pa. Payola ba ng yan, banat? Yun na, payola ito nung KTV na kung saan may nahuling mga minor de edad na kasi wala alam mo, bullshit to. Totoo lang, pasensya na ho sa word pero bullshit ho ito kung sasabihin nyo, iimbestigahan, walang mananagot. Nadinig ko na yan. Ay nako. The official documents. Mag-iimbestiga rin ng NBI ayon sa direktor nito. Anya, mahirap magbase sa mga papel na nakuha sa bar. At ito hindi naman po natin sinasabi na yung mga yon, kasi ang pwedeng mangyari dyan, pwede possible nangyari. Halimbawa, NCRPO, ginagamit lang niya yung opisina niya. Hindi natin sinasabi na si Nartates yun hindi. Kasi pwede naman isang opisyal doon sa NCRPO, taga NCRPO siya, tapos ginagamit niya si Nartates. Eto. Para kay Chip to. Pag hindi nyo, naku, yari kayo, ipadalaw na. Tapos, pwedeng, pwede ho siyang, meron siyang kakayanan na
gumawa ng raid. Kasi official nga siya. But not necessarily yung pinuno nila. Kasi may ganyan eh. Hindi, may ganyan. Yung ginagamit, yung pangalan ng NCRPO, tapos nag-iikot sa mga istasyon. O di ba? Balita ko nga, nag-iikot yan sa Taguig, sa BGC, nag-iikot yan sa mga istasyon. Sasabihin niya, vlogger ako ng NCRPO. Tapos, syempre, yung mga ano naman, mga head ng presinto, takot na takot. Pag sinabi, papakita niya, mahilig yan mga ganyan, ipapakita pa niya yung picture niya. Tingnan nyo to, may video kami ni Nartates. Ganyan yung animal na yan nag-iikot yan. Nananakot yan sa mga istasyon ng tas sasabihin niya, vlogger ako ng NCRPO. Hindi naman po siya naniningil. I don't think naniningil siya. Pero siyempre, minsan, yung mga perks ba, alam mo naman ng mga... ang mga aklat, chupageti lang, okay na eh. Diba? Chupageti lang, ayos na sa kanila eh. Mga chipipa yung mga yan eh. Bigyan mo lang ng 500 yan, pangkape, tuwan-tuwa na yung animal na yan eh. Alam mo, hindi ako, eto again, wala naman po kinalaman yung NCRPO doon. Nagpa-picture lang yun eh. Nagpa-picture, humingi ng damit. Tapos sasabihin niya na, bata ako ni Nartates Tapos mag-iikot, maghahanap ng chuchupageti sa mga pulis. Ganyan yan. Kaya kayo mga pulis, tayo na, naturingan kayong pulis. Mag-imbestiga naman kayo kung talagang totoong tao ni Nartates yan. Hindi kasi ako naniniwalang tao ni Nartates yan eh. Hindi naman bobo si Nartates. Hindi naman po, isipin niyo, bobo ba kayo? Hindi ako naniniwalang bobo yun. Matalino yun. Magaling yun. Mauuto yun ni Diba? Hindi naman po eh. Kaya muntik na. Anong muntik na? Nindot ang sabi ko. Wala ko sinasabing pangalan. Sabi ko Nindot. Kayo talaga Nobel Tulyao. Good morning, by watching for here in Hawaii. Hawaii on our vacation to celebrate our wedding anniversary. But I will still watch you and Boss Dada. Thank you. Uy, grabe, nagbabakasyon si Madam Nobel Tulyao. Grabe naman. Sana all nakakabagbakasyon. Hindi, sabi ko Nindot. Kayo naman. Masyado kayo. Maaari na gamit lang ang mga pangalan. Sa ngayon ay sumasailalim na sa proseso at counseling ang mga na-rescue. Tumanggi na magkomento ang Pasay Police sa operasyon kung saan... Alam mo, itong Pasay Police, wala. Parang feeling ko lagi na lang kay sangkot. Hindi kasi alam nyo ba yung huling Pasay Police na direktor, nasibak din? Natanggal. Hindi ko naman nasibak. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung nasibak, pero natanggal siya dun sa pagiging direktor niya ng Pasay. Ngayon, eto na naman. Alam mo, ang dami niya sa Pasay Totoo. Madalas nga dyan yung nindot na vlogger Yung nindot na vlogger na yun, madalas dyan sa Whitebird. Pasay pa ba yun, Whitebird? Alam mo, yan dapat ang imbestigahan, yung Pasay. Sa Pasay, talamak dyan ang mga KTV merong tsuktsakan. Talamak dyan ang mga Chinese club. Puro Chinese ang
Mga kababaihan. Hindi totoo, walang biro. Diyan sa Pasay lahat. Talamak dyan ang pogo. Hindi ko nga maintindihan eh. Nag-iinit ang puwit nila doon sa napakalayong bangbang na yan. Bang. Napakalayo, di ba? Napakalayo nun. Eh, yung Pasay lang eh. Punong-puno dyan sa Pasay. Lahat ng klase ng gambling na andyan. Lahat na ng klase ng pogo na andyan. Lahat na ng klase ng pukpukan andyan. Sa Pasay na ho ngayon ng pukpukan. Hindi nyo ba alam? Meron pa dyan isang buong building condominium ang mga nakabahay ho doon, mga kababaihan na on-call pokpok. Oo. Paano mo alam, Banat Bay? Hindi, kinikwento lang naman sa akin yan. At saka ang customer na di mga Pilipino, mga Chinese. Ang nagbabahay sa kanila doon, mga Chinese. Binabahay sila doon sa mga condo doon. Tapos ang parang ano yun, Chinese maintenance yung ano na yun, the entire condo Chinese yun. So tatawagan lang sila pagka may mga customer silang mga Chinese. Chinese sa mga big time diyan. Di ako naniniwala saan yun sa Pasay, hindi ka Chinese, sorry ka. Achi mo, tsala ko na tsala. Marites ka pala. Hindi, alam, pumunta nga kayo. Ito I challenge you, pumunta kayo paligid ng Entertainment City. May makikita kayo doon mga spa na Chinese lang ang sulat. Ayun na lang tumingin doon. Puntaan ninyo. Puro Chinese ang sulat na spa. Doon sorry to say yung mga ganitong iimbestigahan, tangina. I still believe. Hindi, yung mga iimbestigahan. Mag-ikot lang kayo sa Pasay, nandun na lahat eh. Huwag nyo nang imbestigahan, ikutin nyo na lang yan, isa-isahin nyo. Wala na nga ano ngayon eh. Kung nga gusto mo pumunta ng matinong club, punta ka sa BGC. Nandiyan na matitino. Yung gusto mong pumunta ng dati kasi naalala nyo, ang pagkasinabi mong babae, alam mo, Quezon Avenue di ba? Quezon Avenue. Pag babae talaga, diyan mo makikita lahat yun. Mga KTV. Ngayon hindi na. Nasa Pasay na. Kaya nga kalokohan, yan sinasabi nilang iimbestigahan. Naku naman. Nagsilbi lang daw silang perimeter security. Wala rin sa kanila ang mga inaresto na turn over sa DILG team. Mahigit 10 tao naman. Meron din naman sa Makati. Meron din. Marami din. Malapit po ang building ng Senate sa Pasay. Malapit nga sa Senate eh. Ang dami. Hindi ko nga alam, baka pati baka mga senator ang mga bisita nun eh. Sinampahan ng reklamong sa Pasay City Prosecutor's Office kanina. Sarado naman ang bar ng puntahan ng GMA Integrated News kanina, kung saan naabutan namin ang ilang naglalagay ng CCTV umano. Sinusubukan pa ng GMA Integrated. Papahingahin lang yan, kayo naman. 1 buwan lang yan. Nadinig ko na yun, pahinga muna kayo, sarado muna kayo, sabi ni Chip May alam ako, Boss Beer House sa baba, may elevator packet. Na alam mo, Diego Latigo, matik na, standard dyan hindi nyo ba alam? Sa bawat KTV, may lusutan patalikod. Ako, alam ko yan. Kinikwento sa akin yan. Hindi, kasi tandaan nyo, di ba? Nag-show kami dun sa mga ilan na, hindi ko na lang kikwento kung saan pero hindi ko na kikwento. Nag-show kami dyan eh. May daanan talaga sa likod. Kasi yung likod, dun kami dumadaan kasi hindi ako yung artist ko, para hindi makita ng audience, di ba? Tapos magtataka kami, ano tong daanan na to? Yung daanan na yun, may butas yun, papunta doon sa mga hotel. Tapos magtataka ka may makakasalubong ka eh. Ang mga babaeng parang galing shower ba? Ganun.
Kaya yung mga yung mga nagpaparada sa harap, yung mga small time yun. Usually, yung mga politicians, mga businessmen, sa likod yan pumaparada, sa gilid, pinapasok yung sasakyan. Doon mo makikita yung iba't ibang, nakikita namin yun eh. Kasi doon din kami dumadaan, nagkakataon, nung mga anniversary nito, kami naiimbitahan. Doon kami dumadaan. So alam namin kung saan yung daanan ng mga yan. Kaya hindi nila ako maloloko. Alam ko yan. Kaya nga alam mo, sinasabi ko, kaplastikan, yung ginagawa nitong mga ganitong klaseng pautot na kunwari, ire-raid, tapos tingnan mo, mawawala na uli sa balita yan. Oh. Alam mo kung anong ginagawa dyan sa ganyan? Nako. Gusto nyo ng katotohanan, ha? Gusto nyo ng katotohanan kung bakit may ganyan. Yung mga raid na yan. Merong mga pumalya. Hindi alam nyo na, lagay or di kaya gustong pataasan. Yun ang totoo. Oh, ayaw nyo, sige. Ipitin yan para itaas yung bigayan. Ganyan yan eh. Kompetensya yan eh. Kasi siyempre, kunwari, meron kang kaibigang isa pang mas malaking club. Sasabihin nila, gusto namin mapamano yung mga big time, one time. Kasi, tandaan ninyo, masara lang na isang linggo yan. Milyon nang nawawala dyan. Masakit yun sa mga owner. Na isang linggo magsara. Masakit ho yun. Kaya ang ginagawa dyan talaga, sige, sarado mo lang na isang buwan yan. Iyak ka dyan. Pag owner ka, iyak ka dyan. Isang buwang anong gagawin mo sa susunod pag humingi na ng mataas yan? Bigyan nyo na yan. Kesa naman may pasara tayo. Kaya, yun yung pogo doon sa mamaya pag-usapan natin. Yung isang pogo na pag nagre-raid, biglang, bago pa dumating, naglalabasan na yung mga tao. Naku. Na maniwala kayo. Na makuhanan ng pahayag ang DILG-SPG para sa iba pang detalye. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Pero alam mo, ako naniniwala naman ako na walang kinalaman yung nasa ibabaw, yung PNP chip. Kasi yung PNP chip, hindi naman niya monitor lahat eh, nasa ilalim. Tandaan niyo, bago lang yan. So, sinusubukan yan. Pag PNP chip ka, medyo susubukan ka ng mga panahon. Diba? Pag katulad yan, may napasara. O may mga lalapit dyan. Diba? May mga ganyan yan. Dito mo masusubukan kung gaano katikas ang mga bagong upong PNP chip. Yun ang dyan eh. O ito panoorin nyo ito. Tingnan nyo. Itinanggi ng abogado ng nirate. Ito yung follow-up nung resto bar na yan eh. The resto bar sa Pasay City. Tingnan nyo ngayon, tinanggi na nila, nagpapayola sila. Itinanggi na nila ha? Itinanggi na nila na nagpapayola sila. O ano yung mga sulat na yun? Gawa-gawa nyo? Inimbento nyo? Sino sumulat nun? Hindi na daw sila. Na mayroong mga menor de edad na nagtatrabaho roon. Pati na rin ang nakitang payola folder umano. Gate pa niya, kumpleto sila ng mga dokumento. So ano yun? Galing lang somewhere yung payola, na yun? Anak ng wete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Exclusive. Ilabas po nila yung names kasi po lahat po ng workers sa club registered po sa City Hall po. Ayan ako, maaring maniwala pa ako dito. Yung lahat naman ng workers registered. Mahigpit talaga Mahigpit po pagdating sa mga edad kasi yan yung isang bagay na pwedeng gamitin sa'yo para kikilang ka ng malaki. Nagigets nyo? Alam mo, kasi siyempre may mga kaibigan tayong may maaari na mga club. Tapos nakakakwentuhan natin, alam natin yung kalakaran sa mga ganyan. Iniingatan nila Iniingatan nila na magkaroon ng violation na matindi. Kasi yung prostitution, mahirap mapatunayan yun. Mahirap mapatunayan na binigyan ka ng pera. Sino mag-testify? Yung nagbigay ng pera. Imposible naman yun. Hindi, isipin nito Ganito yan.
sa korte para mapatunayan mong prostitusyon yan. Aaminin nung lalaki na nagbigay ako ng pera para ganunin ako. Sinong gunggong ang magsasabi nun sa korte? Imposible naman yung babae magsasabi, di ba? Ako, binabayaran ako para magpaganon. Malabo din. Tama, mali. So, mahirap po yun. Pwede silang madali, alam nyo ko saan, lagi. Pansinin nyo ha, lagi. Pag may mga quote-unquote raid, alam mo ko ano? Madadali sila sa edad. Minor. Pag may minor, hindi mo kailangang patunayan na may prostitusyon. The mere fact na may minor na nagtatrabaho, that's illegal. So, yung mga club na mga ganyan, talagang iniiwasan nila na may minor. Nagigets nyo? Kasi magiging tool lang sa kanila yon para sila kikila na mas malaki. So iniiwasan nila. Kaya ako, posibleng naniniwala ko doon dito sa sinasabi nito abogado na walang minor. Yung posibleng may minor dyan kasi maingat kami dyan eh. Alam namin yan. Pero yung payola na sinasabi niyang folder, imposible yan. Ano to na sinulat nyo lang? Cross-check po natin yon sa biometrics po na nasa club. Yan ang hamon ng abogado ng Resto Bar sa Pasay na ni-raid ng mga otoridad noong Sabado. Kasunod ng aligasyon na mayroong mga minor de edad na nagtatrabaho roon. Itinanggi yan ng abogado ng Resto Bar. May dental records po lahat. So, we can be sure na wala pong minor na involved po. Nagtaka rin daw sila kung bakit ni-raid ang nasabing bar, ngayong compliant naman daw sila at kumpleto sila sa mga kaukulang dokumento. Itinanggi rin ni Cabral ang payola folder umano na nakuha sa Resto Bar na naglalaman ng mga petty cash voucher. We don't know po kung saan po nanggaling o ano po. Wala po kaming masabi kung saan po nagmula yun. Kung totoo pong nakuha po doon yung allegedly payola na folder, bakit po nila sinira yung CCTV? Yun po ang proof nila na doon nga po nakuha yun. Kahapon, nagpalabas ng show cause order ang Pasay LGU. Sinagot naman daw ito ng club. Dinideny po namin lahat ng alegasyon and we intend to file a case nga po. Sinasabi po namin doon, sinira po yung vault sa club and nakuha po yung mga lamang pera, pati po yung mga kagamitan na nasira po, kasama na po yung CCTV. Sumulat na rin daw sila. Alam mo, yan ang matindi. May ano nga nagkwento sa akin eh. Bakit ba mahilig? Pansinin nyo ito ha. Bakit mahilig ang usong-uso ngayon ang mga raid sa mga ganyan? Alam nyo kung bakit? Ito, totoo ito ha. Ang dahilan po kasi niyan, malapit na eleksyon. Nagigets nyo? Pag malapit na ang eleksyon, kailangan na ng pera. Aside from SONA, actually wala sa SONA masyado yan. Nasa eleksyon yan. Kailangan ng pera. Yung nagre-raid dyan, tingnan nyo, hindi nga nakikita yung mga bolt, yung may mga lamang bolt. Sinisira yan eh. Isipin mo sa dami ng na-raid ng mga pogo, wala kayong mapapansin na sobrang laking milyon-milyon na perang lumalabas. Alam natin na malaki ang pera sa mga ganyan. Ang laki ho dyan. Sobrang laki ng pera ho niyan. Sa mga KTV, sa spa, sa dinaig pa niya ng bangko pagdating sa pera. Ang buti pa nga ang bangko, kinukuha yung pera dun eh. Gabi-gabi kinukuha yun eh. Ay, gabi. Hindi, tanghali pala. Kinukuha ng mga ano yun. Diyan sa mga ganyan, hindi. Diyan po, iniiwan talaga. Kasi hindi po pwedeng, ano yan eh, mayayari ka pagka inilagay mo sa bangko yan. Bakit ang laki nito? Ang laki ng kita ninyo. Hindi yan. Nasa mga bolt yan. Kaya nga po, papansinin nyo yung mga pogo, mga ganyan. Pagkabawat raid, walang lumalabas. Asan na yung mga pera? Wala. Wala pinakikitang na-raid na pera. Oo. Asan yun? Alam nyo ko asan. Hanap kayo ng politikong involved dyan. Na
may planong kumandidato. Hindi ko na lang sasabihin. Ayoko nang ispelingin. Kay DILG Secretary Benhur Abalos hinggil sa insidente. Humiling din daw sila ng dialogo sa kalihim. Gusto nilang malaman kung ano ang nangyari. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Abalos. Sagot naman ng DILG Special Protect Group, may opisyal na reports sa nangyari ang Pasay Police. Tatayo daw ito sa kabila ng mga pagtatanggi ng Resto Bar. Tungkol naman sa natagpuang umano'y payola folder, sabi ng grupo, the thing speaks for itself. Natanggap na raw ng Pasay City Government ang tugon ng Resto Bar na kanila raw pag-aaralan. Para sa Ang problema kasi dyan, dun sa papel, ha? Wala naman ang pangalan eh. Hindi naman sinabi ko sino eh. Sino sa NCRPO, sino sa SPD. Diba? Wala naman sinabi. So, sino didemanda mo? Malabo yan. Hindi na naman tatayo yan sa korte. Diba? The next performance will start momentarily.